No, thank you, Tita Ethel. I can feel tamang-tamang. Nauna ba direct ang Nauna ba yung direct yung pinili niyo muna yung casting and then you yung nag-isip kayo ng role which would fit them? Actually po, The General's Daughter is almost 1 year in the making. As early as March, I was still doing The Good Son, pinag-uusapan na itong The General's Daughter ng Dreamscape Creative. Tapos, from the very start, I think Dreamscape had Angel Locsin already in mind for the role. Wala nang ibang kinonsider pa. Okay? Tapos, nung binubuo na namin yung kwento, finally, na-finalize na yung first draft ng script. Doon na nagkaroon ng brainstorming kung sino yung mga artista na, kumbaga, perfect for each character. At ito nga po ang nabuo, no? Such a high caliber group of actors and actresses. At ako, bilang director, I couldn't ask for anything more. Nung shooting na kami, they're already giving life to each individual characters. Nakita ko na, wow, sila talaga, 100%. Sila yung pinaka-perfect for each character. Hindi usong audition sa casting na to, direct? Never? Hindi kami nag-consider na iba pang actors na except yung mga pinaka-mauhusay. Wow. Ako mismo na pa rin. Tita Ethel, Direct Marvin, siguro something na Direct Marvin? Sorry, nasabi na lahat ni Direct Armani kasi I came in late, in production na yung The General's Daughter when I came in. So, yeah. Pero excited daw kasi parang half of my job as a director, parang fill up na nung power cast na ito. Ganun na agad na ang punong-puno ka na ng And na-inspire ka na lang nila. Dagdag ko lang, despite na may perfect na yung assignments na binigay sa each individual actor vis-a-vis yung character nila, grabe yung effort na binigay ng mga artistas to in terms of research, in terms of preparation, paghahanda, para talagang magampanan nila yung characters nila. Kaya talagang, sabi nga ni Direk Marvin, kalahati ng trabaho namin nagawa na dahil pagdating sa test, they're already ready and prepared and in character. Tita Ethel? Kay Pip, when you were considered for your role here, which is so different from lalo na yung mga panahon pa ninyo, you know who. Oh my God. I'm so 58 years ago. Ngayon gusto kong malaman, kasi parang, ka dito may pagka-kontrabida. Did you have second thoughts about accepting the role? No, actually, sabi ko nga, Ate Ethel, I was very, very much honored na kinausap nila ako tungkol dito. And yung sinasabi ni Direk na yung daw trabaho namin, half ng work nila nagawa na. Actually, kanya siguro partly nakapaghanda kaming mabuti because nung ino-offer nila sa akin yung role, nung ikwinento nila sa akin yung gist ng istorya, doon pa lang makikita mo na kung anong klaseng karakter yung iyong gagampanan, kung anong klaseng buhay ang dapat mong ibigay sa kanya, kung ano yung kanyang pagkatao, kung ano yung magiging interaction niya sa bawat karakter. So, kami naman, inihanda rin nila kaming mabuti bago kami nakapagsimula. Gaya nga nasabi niya, almost 1 year in the making ito yung preparasyon niya. So, nakaka-excite, Ate Ethel, nakaka-excite, nakakataba ng puso na ako yung kinonsider nila para sa role. And now, challenge naman sa amin talaga is to put our best foot forward sa tulong ng mga direktor namin at sa tulong din ng mga kapwa ko artista upang ang bawat karakter ay talagang mabigyan namin ng napakagandang buhay at magiging napaka-integral na bahagi ng buong istorya ng The General's Daughter. Alam mo, makaka-excite ng madalas dito si Albert Martin. Yes, isang napakagaling na artista rin. Kaya nga, first time together niyo? First time kami magkaka-work talaga ni Albert. That's why I was looking forward to this. Dahil sabi ko nga, KTM, di ba? napakagaling niyang magiging, actually, yung hindi naman talagang first time, yung maging katunggali. Directly na opposing kami against each other. So yung challenge is how do we work it out para ang bawat eksena namin maging more colorful, more fiery, more interesting, both physically and intellectually.
Tita Ethel? My last question to either of the two directors. Sure po. Kasi sa tagal na natin dito, wala pa tayong nababasan in the news about a general's daughter. Now, if one is a general's daughter, how do you think will they feel when they watch this movie? May kilala kang general's daughter, direct? Or the daughter of the general? Personally, wala. No? Ibang hirap nang mag-isip ng bagong konsepto, di ba? Parang lahat na lang ng kwento na gawa ng yata yung teleserye, kaya yun ang challenge sa creative teams ng Dreamscape tsaka ng ABS-CBN na makabuo ng isang bagong kwento. Kaya nung binuo itong General's Daughter, excited kami lahat. Ano? Pero, although it's in Milyonya's military, hindi lang talaga siya military. At the core of the narrative is a family drama. Ito tungkol sa isang anak na pinanganak sa pagitan ng dalawang awayan ng dalawang pamilya. So I'm sure makaka-relate hindi lamang yung mga taga-military o asawa ng mga military men o ang mga pamilya ng mga military personnel, kundi sana lahat ng manonood. Kasi kwento talaga ito ng pamilya, kwento ito ng lahat ng mga nangyayari sa lipunan natin sa ngayon. Okay. Direct sa inyong dalawa, for my last sa panonood ko lang ng trailer ng pelikula, I'd like to congratulate both of you in advance and the rest of the cast. Wow, thank you kami po, Tita Ethel. In behalf of the General's Daughter, maraming salamat po. Tita Ethel, incidentally, yung na-addict tayong show, The Good Son, he is also the director, Direk Manny Palo. Ikinabaliwan natin The Good Son. Ayan. Okay, eh? Yes, partner. Ito ang susunod na magtatanong ay ang may perfect na grammar at Oh meron ng silver play button, no? Walang iba kundi si Alan Jones. Si Alan D. Ayan. Hello kay intro, Itchosera. Natanggap pa ng silver play mo? Hindi, wala pa. 100,000 na. Anyway. Ito na kay Angel. Angel, hello Mars. Hi Mars, Oo. hello. Ayun na, anong pakiramdam ngayon na ito na yung pinakahintay-hintay mo? Feeling mo ba bumawi ang ABS-CBN sa 5 taong wala kang Teres Primetime serye sa ibinigay sa'yo ganito kalaking project? Honestly, hindi naman po kasi sumasweldo naman po ako at wala akong ginagawa. So, okay lang po sa akin. Kung baga, mas favor po sa akin yun. So ngayon, kailangan ko na daw po mag-work kasi 5 years na daw po ako sumasweldo. Yun. Pero kagaya nga po na na-mention ko kanina sa AVP na I think ito yung perfect moment na babalik po ako ng teleserye kasi parang nandito po lahat ng mga dream kong maging katrabaho. Kung alam niyo lang po yung excitement ko nung nalaman ko, nagkita-kita kami sa StoryCon kung sino yung mga kaharap kong artista, hindi po ako nakapagsalita talaga. I think tahimik lang yata ako buong StoryCon kasi parang, eto ba yun? Yung sinabi sa akin ni Sir Deo na, yung inaas niya ako kung sino mga gusto kong makasama, sabi ko po, Sir Deo, I trust you, kayo na pong bahala. Surprise me! Ginanon ko siya. Grabe naman po. Na-surpresa naman po ako ng bonggang-bongga naman talaga. Hindi ko akalain na isang Diamond Star. Makikita ko kung paano siya off-cam and kung paano kaganda yung mata niya pag umaarte siya, kung gano'n siya kakulit off-cam. Si Amor Powers na dati ginagaya lang namin nung high school. Tapos may nakakausap ko siya. Tapos sobrang trooper. Hindi college. Ano po kasi parang 10 years po ako sa high school. Ganyan po yan. Tapos sobrang trooper, sobrang cool. Kung paano yung get-up niya, lagyan niyo lang po ng combat boots yung heels niya. Ganun lang po siya. Tapos parang naka-biker leather jacket. Ganun. Sobrang cool. Kasi Ate Janice, kinukwento ko sa kanya dati na, alam mo ba ate na nilapitan kita, sabi ko, ate, may napanood ako, hindi ko matandaan yung title, hindi ko matandaan kung sinong kasama mo, ang natatandaan ko lang yung mga mata mo. Tapos sabi niya, okay. Yun lang sabi niya sa akin. Kasi sobrang galing talaga ako sa kanya. Kaya yung sila, makasama ko sila, si Tito Pip, mahal na mahal ko to sa Only You pa lang. Magtutropa na kami ni Tito Pip. So nung nalaman ko na may chance namin siyang makuha kasi sobrang busy ni Tito Pip talaga. Muntikan pang hindi matuloy kasi may mga kalaban na shows.
yung mga kalaban ng pelikula. Kaya nung finally, naging... May kasabay kasi. Kasi may pinagpalit po siyang show eh. So, yun. Sobrang grateful po ako. Maraming salamat. Dito fit talaga. Kasi wala akong maisip ng ibang makakagawa ng character na yung maliban sa'yo. Yan. Ang general po namin, wala po siya dito. So, ang title po natin, The Daughter na lang po ngayon. Wala na po yung The General. Pero si Tito Albert, nakasama na ko siya ilang beses. Pero alam naman natin kung gano'n siya ka-passionate sa trabaho niya. So, very interesting pag nagkakaroon kami ng eksena together. Kasi, isa siyang discussion talaga. Yung talagang lalabas lahat ng mga, lalabas lahat talaga ng kinalaman mo, mga ganyan. Tapos, si JC, ang nandito na tawa ng tawa. Si JC po, kasama ko po siya sa Click. First show po namin together sa GMA7. Oo, batch 2 siya, di ba? Yes. So, ngayon na nakita ko siya na ganun pa rin yung ugali niya na chill, light, tapos parang mas naging better pa. Kasi kahit na, siguro kung sa ibang tao yun, iba to yung ganung situation, magiging parang bad mood or negative din ang tatanggapin. Pero si JC, sobrang positive na tao na nagpapasalamat pa siya na I thank you for giving me time or for the opportunity na may matutunan ako. Kaya ang sarap makatrabaho ni JC kasi napaka-positive, yung magaganahan ka talaga. Tapos ang galing pa, ang gwapo pa, tapos ang uliran na ama. Diba? Sige na, tama na JC. Oh. Si Ronnie Alonte, natatandaan ko dati. Isa-isahin ko talaga kayo. Very good. Si Ronnie Alonte dati, sabi ko, ano yun eh, Pasko. Nanood ako ng pelikula niya. The one with Julia and Joshua, Vince, Kath, and James. Tapos, the next week pinanood ko, si Clusyon. Sabi ko, sino to? Doon ko siya una napansin. Sino tong taong to na nakaganon, nakasquint, nakaganon. So parang, cute tong taong to Tapos, nakita ko sa Showtime, hindi ako pinansin. Nahiya pala siya sa akin. Usap kita na. Tapos yun, nandito siya sa The General's Daughter. Ang sweet pala niya na tao. Maalalahanin pala siya. Ganon. Parang akala ko dati, sino tong bad boy image na to? Hindi pala, sweet pala siya. Ang sama ng tingin sa akin. Nalaman kong sweet siya kasi sweet siya kay Loisa. So, Loisa, hindi ko lang sabihin ko, I'm very excited na makatrabaho ko siya kasi minsan nakikita ko yung post ng mga fans na parang sabi medyo may hawig, gano'n, yung nagsisimula si Loisa. So, nititigan ko si Loisa, sabi ko parang mas maganda naman siya sa akin. Mas malamang naman siya sa akin. At sa i-age niya, yung pagiging professional niya at saka yung husay niya, nakaka-impress talaga. So, looking forward pa ako sa mas maraming eksena kay Loisa. Mukha naman siya mabait. Gano'n. Arjo, maraming salamat tinanggap mo tong role na talaga. Abangan niyo si Arjo dito kasi iba talaga yung atake niya. And hindi po siya ganun off-cam, gusto ko lang po i-clear. Pero may tendency sinasaway naman po namin, pero hindi naman ako lang. Si Arjo, pagkausap mo sa set, normal lang. Tapos bilang pag nagsabing action, ay nagtatransform naman po talaga. At ready siya, alam niya yung props niya. Mayroon na siyang dalang props, alam niya na yung costume niya. Kasi wala na kayo problemahin sa kanya. Ready na siya. Ganun siya ka-professional. At kaya pala, nung lumabas siya sa TV, grabe yung hype, grabe yung nagtitrending siya, ganun. Kasi ganyan pala talaga siya. And Paolo, nasa ka na. Ang hirap makipag-usap, exorcist eh, nakaganon eh. Si Paolo, munti ka na kayo magkatrabaho before, hindi natuloy. So, now I'm very happy na finally ito natuloy na. Nagkaroon kami ng chance sa MMK. Tahimik ka pa nun eh. Hindi ka masyado nagsasalita. Oo. Hindi talaga. Kahit naman dito pero medyo bumabangka na siya. So parang, I think masaya naman siyang kasama kami. Hindi, pero ang galing ni Paolo, unang eksena pa lang, bihira lang kasi ako makita ng artista na first scene, alam niya na agad yung character niya. Akala ko pa naman, ako yung manggugulat sa kanya sa gagawin ko. Ay, hindi ako naka-arte, nanood ako sa kanya. Kaya nakaka-amuse. So, thanks, Pao. Ayun. Sino pa ba na-miss ko? Ang dami ko na sinap. Ayun, si Riza, nasa probinsyano po kasi siya ngayon, kaya may 480 yata, so di natin siya makasama. Pero kasama po namin siya dito, and I think she's very excited na, like me, na makatrabaho mga bigating mga stars, nakatabi ko po ngayon, at
si Raisa is, nag-evolve kasi si Raisa eh. Parang habang tumatagal yung panahon, mas nagiging mahusay na artista si Raisa at makita mo talaga yung dedication niya and passion sa craft niya. At ano ba? Yun nga. Wala, tinanggal na nga namin eh. Na-daughter na lang nga eh. Kung may nakalimutan po ako, pa-remind na lang po ako. Pero ayun po, kaya I'm very, kita nyo naman yung excitement ko sa mga kasama ko po. Kaya yun po yung sagot. Hindi ka naman excited. Talagang dire-diretso yung Yun na non-stop. po, tapos na po yung press ko. Okay na po. Thank you so much po! Oo. So, ayun na nga. So, Angel, it's good to know na sa 5 years na yun, may sweldo ka naman pala sa ABS, ha? Hindi ka naman oo. Apo naman po. Pero hindi lang, iba rin kasi talaga yung meron kang teleserye, di ba? So, yung excitement at yung matagal na paghihintay na yun, paano mo i-describe ngayon ang nararamdaman mo na ito na yung matagal na pinaghintay din pati ng mga fans mo? Paano i-describe yung excitement? At first kasi parang hindi ko alam kasi ang daming parang projects na syempre hindi natutuloy, ganyan. And syempre instructions with ABS din na habang dapat may gagawin akong previous na project, hindi ako dapat tumanggap ng ibang project. Concentrate lang doon. So yun yung isa sa mga rason kung bakit hindi ako nagtiteleserye. Pero nagpipelikula po ako, gumagawa ako ng ibang guestings, ganyan. So sa excitement, ano ba? Parang mas iba ba hindi ko ba nasagot po? Mas iba ba ang gigil mo ngayon na matagal kang nawala? Parang ganun. Actually, mas relax po. Talaga? At tingin ko mas okay pala. Kasi yung Na nagpahinga? Nagpahinga and siguro mas tingin mo mas lighter. Mas lighter yung tingin mo sa mga bagay. Hindi yung masyadong mo pinoproblema, hindi mo masyadong wino-worry. Kasi mangyayari naman kung ano dapat mangyari. At saka mas less stress. Basta I'm just really happy with the group, with everyone. Mahal ko makatrabaho. Yun lang yung concentration ko. At lahat kami, ang focus namin din is pagandahan yung show for the people. Sa inyo pong lahat. Kasi yun lang naman po yung trabaho namin is to entertain. At sana po mapasaya po namin kayo kahit paano dito sa The General's Daughter. Parang matagal nyo nang sinimulan yung taping nito, Angel, no? Parang there was a time may parang balita na kayo ang papalit sa ang probinsyano. May ganun bang sinabi sa'yo when you started? Maniniwala po ba kayo doon? Hindi po, kasi wala naman pong sinabing ganun. Ang sabi lang, Dreamscape project and yun, ever since wala naman po akong hinihinging time slot, alam naman po ng management yan eh. Kung ano pong ibigay nila, gagawin ko lang po yung trabaho ko. So, happy po kung ano po maging desisyon ng Dreamscape. Anong reaction mo dun sa title mo na Action Drama Queen? May palakpak. Actually, ako lang po yata sa batch namin na walang title. Ngayon meron na. Ayun daw. Gusto mo ba? Bet mo ba yung title? Dalawa pa, no? Medyo naninibago po ako, honestly. Kasi parang nasanay ako na walang title, walang ganon. Kahit yung mga tawag ni Sir Queen, ganon, ayoko po kasi talaga. Ayoko nung mga ganon title. Hindi ko po alam. Parang maraming salamat po sa kung tingin nyo na pasok po ako dun sa ganon genre. Thank you so much kasi ginagawa ko po talaga yung trabaho ko para po ma-please kayo. Pero di lang po talaga ako siguro comfortable sa mga titles. Parang, kung ano na lang po yung maisip nyo, kayo na po bahala. Okay. Thank you po. Last na, Angel. So, bali tatlo ang lalaki mo dito. Si JC. Ako, medyo playgirl po yung character ko. Oo, si Paolo at si Arjo. Pati si Arjo rin, ha? Meron din kayong love interest pala. Hello. May love angle. Oo, so, Jel, Dito Pip na rin po. Princess. So, Jel, ano ka pa ba? Okay ka ba halimbawa merong intimate scenes ka with your partner? O hindi ka na, parang graduate ka na sa mga kissing scenes, ganyan? Ay, ano naman po tayo eh. May MTRCB naman po tayo. So, alam naman, may idea naman tayo kung hanggang saan lang ang telebisyon. At wala naman pong kaming, ang mga writers na intention na lumampas sa ganun. Kaya, wala namang kung anong pwede sa telebisyon, yun naman po yung mga safe, di ba? So, wala namang problema. At ako, artista ako, kung anong kailangan ng script, kung tingin kong tama yan sa story at hiningi ng director ko, gagawin ko po. Pero,
pang TV, yung po. Thank you, Baka hindi Jen. naman po ipapalabas, wala naman po. Sayang na. Oo pa. Thank you. Congrats. Good luck. Thank you, Alan. Kanina